Naglabas si Marco Rubio ng ulat na nagpapatunay na ang komunistang Cuba ang may kagagawan sa paglika ng matinding kaliwang grupo at kilusan sa Estados Unidos. Malaking hakbang para tuluyang pabagsakin ang diktadurang Cubano. At kumikilos sila kasama ng mga dayuhang estado na kaaway na may kaparehong layunin tulad ng mga proxy network ng Iran sa Iraq na lalong nagiging malapit sa mga militanteng grupong kaliwa sa buong mundo. Ang malawak na network ng intelihensiya at ideolohiya ng rehimeng Cuban ay tumulong sa pagbuo ng matinding kaliwa sa ating bansa at hemispero at patuloy na konektado sa mga grupo ng matinding kaliwa sa loob at labas ng kanluran. Maaring mangalap ng pondo ang matinding kaliwang terorista sa isang bansa at i-host ang kanilang mga komunikasyon sa ikalawang bansa. Maaari silang tumanggap ng pagsasanay sa ikatlong bansa. Maaari silang mag-recruit ng mga militante sa ikaapat na bansa. At sabay-sabay, umatake sa target sa ikalimang bansa. Inilathala ng kagawaran ng Estado ang Cuba, ang kabisera ng komunismo sa ika-21 siglo at inaakusahan ng rehimen ng halos 7 dekadang paniniktik, pampulitikang paglusot, propaganda at subversyon sa Estados Unidos. Ipinakita ni Marco Rubio ang dokumento bilang pagbubunyag ng matagan ng banta na aniyay hindi pinapansin. Pinakamabigat na paratang ay hindi lang daw naging kaalyado ng dating Unyong Soviet ang Cuba. Ayon sa dokumento, nagtayo ang Havana ng proyekto na nagsama ng intelihensya, mga grupong harapan, palitan, organisasyong pampolitika, sentrong akademiko at radikal na kilusan. Binigyang diin ng Departamento ng Estado na may mga ahenteng Cuban na nakapasok sa mga sirkulo ng gobyerno ng Amerika, naglinang ng mga aktivista at sumuporta sa matinding kaliwang kilos sa Amerika. Ginagawang isyu ng pambansang seguridad ni Rubio ang mga akusasyong ito, hindi lang diplomatikong pagtatalo sa isang komunistang isla. Kamakailang, itinampok ang pambansang plano para sa mabilisang tugon na ipinamahagi noong Hunyo ng Pambansang Network tungkol sa Cuba, isang koalisyong Amerikano na binubuo ng mahigit 60 organisasyon. Naglalaman ang plano ng mga koordinadong aksyon sa loob ng 24 na oras kung magkaroon ng pag-atake o bantang itinuturing na nalalapit mula sa Estados Unidos laban sa Cuba. Kabilang sa mga lugar na tinukoy para sa mobilisasyon ay mga base militar, mga opisina ng pagre-recruit, mga gusaling federal, mga korte, mga ahensya ng imigrasyon at mga arena ng palakasan tuwing may malalaking kaganapan. Ang ipinahayag na layunin ay gawing politikal at material na magastos ang anumang aksyon ng Washington. Isa pang nakakabahalang punto ay may kinalaman sa database na naglalaman ng 1,335 na mga pasilidad ng militar at pulisya na nakakalat sa kanlurang hemispero. Ikinokolekta ng ulat ang material na ito sa Black Alliance for Peace at sinasabing magagamit ito bilang gabay sa pag-oorganisa ng mga protesta at pagkilos sa mga estratehikong lugar. Ibang-iba talaga ang Cuba, Ang hindi alam ng marami, hindi gobyerno ang namamahala, kundi military holding na GAESA. Halos hawak ng GAESA ang lahat sa bansa. Sektor ng turismo, pagmimina at mga gasolinahan, sila ang may kontrol sa lahat. Sila ang bumubuo ng 70% ng GDP ng Cuba sa ilalim ng kontrol ng kumpanyang militar at hawak nila ang assets na nagkakaalaga ng 14 hanggang 17 bilyong dolyar. Habang may mga nagugutom at 10 taon nang hindi naayos ang sistema ng kuryente, nananatiling hawak pa rin ng militar ang mga asset na yon. Sa totoo lang, wala ni isang sentimo mula sa holding na ito ang napupunta sa kaban ng bayan. Ang pangunahing hamon ay kailangan ng Cuba para hindi ito maging isang bigong estado at banta kay Sisiniu ng seryosong mga reforma. Kailangan nila ng mga reformang pang-ekonomiya. Ang tanong, kaya ba nilang magreforma kasama ang kasalukuyang nasa kapangyarihan? Ayon sa opisyal ng Amerika, tinitingnan ng mga ahensya ng panloob na seguridad at kontraterorismo ang kaso. Maingat silang nagmamasid dahil may ilang organisasyon dito na umano'y sangkot dati sa marahas na aksyon. Nakatuon ng dokumento sa 6 na estruktura, ang Instituto Cubano ng Pagkakaibigan sa mga Mamamayan, ang Pambansang Network tungkol sa Cuba, Cold Pink, The People's Forum, Demokratikong Sosyalista ng Amerika at National Lawyers Guild. Inilarawan ng Washington ang Instituto Cubano bilang isang internasyonal na sentro ng impluensya na konektado sa pamahalaan ng Havana. Ayon sa investigasyon, ang estrukturang ito ay may ugnayan sa mahigit 2,000 organisasyon ng pagkakaisa sa mahigit 150 bansa.
Lumilikha ng network na nagpapalaganap ng propaganda, nag-oorganisa ng mga delegasyon at nag-uugnay sa Amerikanong aktivista at mga autoridad ng Cuba. Tinukoy sa ulat ang biyahe ng mga militante sa Cuba, pagpupulong sa mga opisyal ng gobyerno, kampanya kontra parusa ng Amerika at mga estrukturang ginagamit para pundohan o organisahin ang mga kilusang pampulitika. Sabi ni Rubio, pinagsasama ng Havana ang paniniktik, propaganda, paggigipit na ideological at suporta sa mga revolusyonaryong grupo sa isang pangmatagalang estratehiya. Para buuin ang dokumento, tinipon ng Departamento ng Estado ang mga memorandum na inilabas ng intelihensya, mga dokumento mula sa Konseho ng Pambansang Seguridad, mga pananaliksik, pampublikong talaan at mga material na ginawa ng mismo mga organisasyong binanggit. Sa publikasyong ginawa mismo ni Rubio, makikita ang madilim na pabalat ng ulat kasabay ng paratang na. Ang rehimeng Cuban ay, sa loob ng mahigit 6 na dekada, isa sa mga pangunahing taga-suporta ng radikalismong kaliwa at ikatlong mundismo sa loob ng Estados Unidos. Sa video ni Eric Doherty, makikita si Rubio sa harap ng selyo ng Departamento ng Estado, ipinapakita ang pahinang tinatawag na O Estado Revolusyonaryo. Pinalalakas ng larawang ibinahagi ng Ausent Defender ang paratang sa pamamagitan ng pagpapakita sa Cuba bilang sentro ng internasyonal na impluensya, hindi lang isang mahina at hiwalay na pamahalaan. Sa post na ginawa ni Congressman Carlos Aguimenes, mas matindi pa ang naging reaksyon. Sinabi niya na ang diktadurang Cuban ay banta sa pambansang seguridad ng Amerika, sinuporta ng pabubunyag ni Rubio at idineklara na dapat Cuba ang susunod na focus ng presyon ng Washington. Sa isa pang video ni Aguimenes, makikita si Luis Manuel Otero Alcantara, isang disidente, pagdating niya sa Miami matapos ang 5 taong pagkakakulong sa Cuba. Sinalubong siya ng mga taga-suporta, bumisita sa pambansang dambana ng mahal na ina ng pagkakawang gawa at muling nanawagan na wakasan ang diktadura at dinastiyang Castro. Ang disident Cuban, Mulum Usikir, si Luis Manuel Otero Alcantara, ay pinalaya mula sa 5 taong pagkakakulong sa Cuba at nabigyan ng kalayang may kondisyon sa Estados Unidos. Pinalaya siya ng mga Cuban. Ibig bang sabihin nito, may bagong nangyayari sa Cuba? Sa totoo lang, hindi. Natapos lang talaga niya ang kanyang sentensya, kaya nandun siya mula pa noong 11 ng Hulyo, 2021. Isa siya sa mga leader ng malawakang protesta na naganap noong araw na iyon, at dahil lang sa paghingi ng kalayaan, ay ikinulong siya ng 5 araw. Iyan ang epekto ng rehimeng komunista, naintindihan mo? Kaya ang mga tao rito sa Estados Unidos na humihiling ng sosyalismo o komunismo, iyan ang natatanggap ninyo. Ngayon, narito na siya sa lupain ng kalayaan sa Estados Unidos. At ang nangyari sa Cuba, muli, ay parehong uri ng pressure na hindi militar, pero ang pressure na pang-ekonomiya ay nagsisimula ng gumana kay Rubio. Ginamit niya ang kaso para hilingin ang pagpapalaya ng iba pang bilanggong politikal at inakusahan ng Havana ng pag-uusig sa mga humihiling ng kalayaan sa pamamagitan ng sining. Si Otero Alcantara ay inaresto noong mga protesta ng Hulyo 2021 at hinatulan dahil sa mga paratang na may kinalaman sa pampublikong kaguluhan, kawalang-galang at mga pambansang simbolo. Itinuturing siyang bilanggong politikal ng mga organisasyon ng karapatang pantao. Ilang araw ding hindi alam ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang kinaroroonan. Nakapasok siya sa Estados Unidos gamit ang makataong pahintulot kapalit ng pag-alis niya sa Cuba at pagdating sa Miami. Ang pagpapalaya at sa pilitang pag-alis mula sa isla ay nagdulot ng bagong issue para sa Havana kasabay ng paglabas ng dokumento ni Rubio. Habang tinutuligsa ng ulat ang mga network ng impluensya sa Estados Unidos, ipinakita naman sa video sa Miami ang isang oposisyonista na lumaya mula kulungan at kinailangang lisanin ang sariling bansa para magpatuloy magsalita. Maaring magmula sa Departamento ng Katarungan, Kagawaran ng Tesoro, FBI o White House ang susunod na konkretong hakbang. Kung sakaling matuklasan ng mga investigasyon ang paglabag sa mga sanksyon, hindi tamang pakikialam bilang dayuhang ahente o iligal na pagpopundo na konektado sa mga estruktura ng Havana. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na katuon sa pagbibigay sa inyo ng makatotohanan ng impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa amin magpatuloy.